Ang kulit mo talaga. Wala ka ng pera. Nagpipilit ka pa rin sa graduation ng anak mo. Wala nga ako sa'yo may bigay na pera. Wala akong mapag-utang sa'yo. Mangungutang ka pa sa kapitbahay natin na mukhang mas walang pera? Pasensya na po, kuya. Kuya, baka naman po yung sahod ko na lang, advance ko na lang po. Napakakulit mo talaga! Sinabi ko nga sa'yo, pabaliktad-baliktarin mo man ako dito. Wala kang makukuha pera sa akin. Dahil wala akong pera! Itigil nyo na ng anak mo yung ilusyon ng graduasyon. Kunin mo na lang yung diploma. Tapos! Ma, deadline na ng payment para sa graduation ko. Kapag hindi daw nakabayad, hindi makakasama sa graduation. Para yun sa toga. Ganun ba? Mag-alala, anak. Gagawin ko yun ng paraan. Pero ma, okay lang kahit hindi ako umattend ng graduation. Makukuha pa rin naman yung diploma. Ano ka ba, anak? Alam mo ba, yung graduation na yan, napaka-importante yan sa mga estudyante. Kasi alam mo, recognition yan. Sa pagsikap nyo, simula nung nag-aaral ka. Kaya huwag ka mag-alala, anak. Gagawin yan ng paraan ni mama. Pero paano ma? Saktuhan lang naman yung sinasahod mo sa pagiging katulong mo kay Tito Ronaldo. May iba pa tayong utang. Basta magdasal ka lang, darating na biyaya. Magtiwala ka lang na. Huwag ka na mag-worry. Gagawin niya ng paraan ni mama. Promise! Pa! Magma-money transfer ako sa'yo ha, sa e-wallet. Sa Maya na lang ba? Di, sa GCash na lang. Mas mababa ang transfer fee. Tsaka, sayang din naman yung mga save mo dun eh. Sa bagay, mas okay nga doon. Sige, 30,000 yun ha. Oh. Panggastos mo dyan. Gastusin mo ha, huwag mong ipunin lang. Bumili ka ng mga kailangan mo dyan, lalo na pagkain. Tapos, yung sahod ni Ate Julie, pinadala ko na din sa e-wallet mo. 10,000 yun. Oh, sige, sige. To, napakarami mong paalala. Para kang mami mo ng buhay pa. Nagpapaalala lang pa. Oh, sige. Natutulog na ako. Salamat sa padala mo, ha. Saka checkin ko yung GCash ko bukas. Sige pa, bye! Bye! Wow. Ayos. Yeah. Kuya, Oh, mag-almusal ka muna. Kuya, yun palang jacket mo na pinalalaban sa akin. Nalaban ko na. okay, good, good, good. Kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Bakit? Kuya Ronaldo, yung pamangkin mo, si Rina, yung anak ko, gagraduate na kasi siya eh. Oh, ay, congrats! Nako, talaga namang nairaas mo din yung anak mo, ha? At, ba, Oo nga, kuya eh. Salamat sa tulong mo ha, tsaka sa pagbibigay mo ng trabaho sa akin dito. Kung hindi mo ako tinulungan, malamang sa malamang, hindi ko napatapos yung anak kong yan. ay, parang ako pala nagpaaral sa kanya, no? Pwede rin, kuya. Kuya, may hihilingin sana ako para sa graduation ng anak ko. Ano yun? Kuya, baka pwedeng makahiram ng pera para sa pambayad sa graduation ni Rina. Kasi yung deadline na kasi sa Makalawa. Kapag hindi kami makakabayad, hindi siya makaka-attend ng graduation niya. Wala akong pera eh.
Tsaka, eh, hindi pa ako pinapadala ng listing yan eh. Wala din akong cash. At yung Gcash ko, walang laman. As in, wala. Ganun ba? Kuya, kahit sana advance ko na lang yung yung sahod ko para sa katapusan. Ay, wala nga eh. Ay, bakit ba? Hindi ba pwedeng hindi siya umattend ng graduation? Basta kunin na lang yung kanyang diploma. Pero kuya... Ay, alam mo, pag walang pera, huwag ipilit. Ako, wala akong pera. Hindi na nahimik na lang ako. Unang-una kasi, hindi mo dapat pinapag-aral yung anak mo eh. Malaking gastos yan. Ang hirap na ng buhay, kumuha pa ng gastusin. Sige po, kuya, pasensya na po kayo. Ang hirap naman nga ng buhay, maging practical kayo. Kung hindi kailangan, huwag ipilit! Kahit may pera ko, hindi ko sila pahiramin. Maghintay na lang siya ng sweldo. Father, bless po. Natutuwa naman ako sa iyo, Julie. At halos araw-araw, bumibisita kayo dito sa simbahan natin. Marami lang pong gustong ipagpasalamat at ilapit sa Panginoon. Kasi, Father, na at least sa pagsisilbi man lang sa simbahan, maibalik namin yung lahat ng biyayang binibigay niya sa amin. Ano bang kahilingan nyo ngayon sa Panginoon? Naku, Father, nakakahiyaman tungkol ito sa graduation ng anak kong si Rina. Gagraduate na pala si Rina. Opo, Father. Kaso, ano bang problema sa pag-graduate ni Rina? Wala naman po, Father. Nailapit ko naman na po sa Panginoon na sana tulungan ako na makahanap ng pambayad para sa graduation ng anak kong si Rina. Gusto ko po kasing makasampa siya sa stage at maramdaman niya, maranasan niya na nakagraduate na siya. Nakita ko po kasi lahat ng paghihirap niya at pagsisakripisyo para makapagtapos sa pag-aaral niya. Nakita ko din naman yun. At bukod pa doon, tumutulong din siya dito sa simbahan. O siya, bumalik ka ulit dito bukas ha. At puntahan mo ako sa opisina. Mag-usap ulit tayo. Opo, Father. Araw-araw naman po akong dumadalaw dito sa simbahan natin. Hindi naman po ako nakakalimot. Kuya, kain ka na po. Nakausap po si Beth, yung kapitbahay natin. Nangungutang ka daw sa kanya. Sinusubukan ko lang kuyang makahiram sa kanila. Nagbabaka sakali lang po. Ang kulit mo talaga. Wala ka ng pera. Nagpipilit ka pa rin sa graduation ng anak mo. Wala nga ako may bigay na pera. Wala akong mapaiutang sa'yo. Mangungutang ka pa sa kapitbahay natin na mukhang mas walang pera? Pasensya na po, kuya.
Kuya, baka naman po yung sahod ko na lang, i-advance ko na lang po. Napakakulit mo talaga! Sinabi ko nga sa'yo, pabaliktad-baliktarin mo man ako dito. Wala kang makuha pera sa akin. Dahil wala akong pera! Itigil nyo na ng anak mo yung ilusyon ng graduasyon. Kunin mo na lang yung diploma. Tapos! Huh! Hello? Hello, sir. Good evening, sir. This is Carlo from GCash Help Center, sir. Good evening po. Bakit? Sir, may suspicious transactions po kasi kaming na-track sa GCash account nyo regarding sa transaction nyo sa Quezon City. Ha? Quezon City? Aba, hindi pa ako napapunta doon. Antipolo ko. Okay. Sige, sir. And then, ang ginamit na name ng account nyo sa GCash nyo is Roger Cruz? Ay nako, hindi po Roger Cruz ang pangalan ko sa GCash. Ang pangalan ko, Ronaldo Villarama. Nako, Sir Ronaldo Villarama, may nagtatry i-hack ang account nyo sa GCash. Kapag ganito po, may tendency na ma-block ang account nyo. Nakikita po kasi namin sa system na may suspicious transaction ang account nyo. Anak ko. Ay, paano ang gagawin ko para ma-prevent ko yun? Kasi may pera ako doon. Nagpadala yung anak ko ng 40,000. Tapos ang laman noong GCash ko ay 50. Kaya 90,000 ang laman noon. Okay ho. Nako, sayang naman ho yan kapag na-block ang account nyo. Hindi nyo na ho makukuha yan. Ay, sige, kung ganun ba yun? Ay, paano po ang gagawin ko? Tulungan niyo ako. Okay. Sige sir, relax, makinig ka. Tutulungan ka namin dito sa health center na maayos yung account mo. Basta makipag-coordinate ka lang ha. Hingin ko yung details mo para ma-connect ko dito sa system yung account mo. Tapos kailangan nating i-reset yung MPIN ng account mo and then may bibigay akong temporary MPIN. Yun ang gamitin mo muna ha. Tapos magte-text sa'yo ang system ng OTP. Ibigay mo din sa akin yon ha. Okay, simulan na natin ayusin yung account mo. Dahil ilang minuto na lang, hindi mo na ma-access ang account mo. Ready ka na? Sige po, sige. Father, bakit niyo po pala ako pinabalik? Kunin mo to. Para yan sa pambayad ng graduation ni Rina. Naku, Father, nakakahiya naman po. Huwag na po, Father. Julie, ginagampanan lamang ng simbahan ng tungkulin ito sa kanyang mga mananampalataya. Humingi ka ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Kami naman dito sa simbahan magiging instrumento lamang para makatulong sa mga nananampalataya sa Kanya. Naku, Father, nakakahiyaman po pero sige po, tatanggapin ko na po ito dahil sa matinding pangangailangan ko para sa graduation ng anak ko. Pero, Father, promise po, pag nakuha ko na po yung sahod ko, ibabalik ko po kaagad to. Huwag mo na munang isipin yun. Mauna ka na para maasikaso nyo na yung pagbayad sa graduation ng anak mo. Sige po, Father, maraming salamat po ha. Mauna na po ako. Rina, anak! Ma, tapos na ako magluto. Tapos yung sinabi niyo pong labahan ni Tito Ronaldo, tapos ko na din pong labahan. Anak, salamat sa pagtulong mo kay Mama ha. Pero anak, alam mo, dininig ng Panginoon Diyos yung panalangin natin. Bakit, Ma? Ano nangyari? Tinulungan ako ni Father Ray para dun sa graduation mo. Ito, oh. Diba? Oh.
makakabayad ka na sa graduation mo. Ma, salamat! Diba? Ano daw? Ano daw? Ano na? Bakit ganito? Ano na? Kuya, anong nangyari? Ayun, pera ko sa Gcash! Na-transfer sa ibang account! Paano nangyari yun? Ayun, pera ko! Ay, 90,000 ba naman yan? 90,000, ma. Pakinig mo yun, 90,000 daw. Kuya, may pera ka? Yung 90,000? Nawala. Napatransfer sa ibang account. Patingin nga po. Chong, may pinagbigyan po ba kayo ng passwords ng Ay, account niya? yung tumawag sa akin kagabi. Yung... Ano siyang... Help center. So, ito pa. Pinatawag eh. Yan, ano. Naku, Chong, na-scam ka. Huwag ka dapat nagbibigay ng details ng account mo. Na-fake ka ng help center na yan. Madami akong napapanood na ganyang modus online. Kuya, kahit pa anong e-wallet ang gamit natin, huwag ka nagpapaloko dyan sa mga scammer na yan. Ba't naman kasi nagpapaloko ka dyan sa mga scammer na yan? 90,000? Sabi, walang pera. Na, congrats! Graduate ka na. Ma, salamat sa lahat ng effort mo. Chong, kayo po talaga ang inaantay namin. Bakit? Chong, gusto ko din pong ialay sa inyo itong achievement ko na to na nakagraduate na ako. Kasi tinulungan niyo po si Mama para magkaroon po ng trabaho. Wala naman yun. Nakukonsensya nga ako eh. Kasi, alam mo kasi sa dami ng mga pera ko noon, hindi ko kayo natulungan sa problema niyo ng mga nakaraang araw. Naging madamot ako sa inyo. Kaya ito ngayon, nakarma ako. Na-scam. Wala na yung kuya, at least may natutunan ka sa mga nangyari, di ba? Tsaka, ayaan mo na yun. Kasi si Lord naman gumawa ng paraan para matulungan kami. Chong, para sa iyo din po ito. Okay.